So recently, may mga minimum wage increases na nagaganapan noon. Itong mga nakaraang linggo or nakaraang buwan, mayroong mga pagtaas ng sahod sa iba't ibang syudad o munisipyo dito sa iba-ibang rehiyon ng ating bansa. Ngayon, meron akong nabasang comment. Ang sabi niya, wage distortion naman yan. Okay, so i-address natin, ano nga ba yung definition ng wage distortion at kailan ito nangyayari? Alam niyo po, ang wage distortion, isa itong sitwasyon kung saan yung pagtaas ng minimum wage ng isang grupo ng mga empleyado, okay, or mga minimum wage earners, ay nagre-resulta sa pagkawala ng pagkakaiba ng ibang grupo uli ng mga empleyado pagdating sa sahod o sweldo dahil sa nadagdag na minimum wage sa grupo ng mga minimum wage earners. So, halimbawa ganito, no? Nagkaroon ng minimum wage increase para sa mga minimum wage earners. Pero dahil dun sa increase na yon, nagkalapit yung sahod ngayon ng isang supervisor dun sa minimum wage. Ibig sabihin parang 5 to 10 pesos na lang yung diferensya. So, nagkaroon ngayon ng wage distortion. Nawala na kasi yung pagkakaiba ng dalawang grupo ng empleyado dahil sa pagkakalapit ng kanilang sweldo. So, wala nang diferensya kahit na ikaw ay supervisor o kaya mas mataas yung rangko mo o kaya meron kang ibang skill o kaya mas matagal ka nang nagtatrabaho sa kumpanya, nawala na yung pagkakaiba ninyo ng sweldo kasi halos pareho na kayo ngayon ng tinatanggap. Yun po ang wage distortion. So, ang wage distortion po ay may dalawang klase, ano? Isa pong tinatawag na legal wage distortion at isang factual wage distortion. Kailan po nagkakaroon ng legal wage distortion? Kapag po yung wage distortion ay produkto ng pagtataas ng sahod due to wage orders na nanggagaling o nagmumula sa batas. Kailan naman natin masasabing may factual wage distortion? Kapag naman po yung increase sa sahod ay galing sa management at hindi galing sa wage order o hindi galing sa batas. Kapag galing lang po sa management dahil lang po sa discretion ng kumpanya, ito po ay factual wage distortion.